nangako noong nakaraang halalan. Hindi lamang tayong mga narito po sa Quirino Grandstand dito sa Maynila ang natitipon alang-alang sa kapayapaan at pagkakaisa. Tulad po ng alam ninyo, itong sinasagawa natin National Rally for Peace ay pambuong kapuluan. Kasabay natin nagkakatipo ng napakakapal na bilang ng mga kababayan at kapatid natin sa 12 pang dako sa bawat rehiyon. 5 lugar po sa Luzon, 4 sa Kabisayaan at 4 po sa Mindanao. Hindi lamang po lumabas sa mga lansangan upang magpahayag ng pakikisa para sa kapayapaan at sa kapakanan ng ating bansa. Marami po sa ating kababayan ang natinusunin sa pagkakas na nanonood sila sa kanilang telebisyon, sa kanilang computer monitor o cellphone o anumang gadget na gamit nila. Maraming salamat po sa kanilang suporta at maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi lamang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang nagkakaisang sumama rito. Marami pang ibang grupo, marami pang ibang samahan ng mga kababayan natin Pilipino ang kasama sa mapayapang pagtitipong ito. Pumila kami dun eh. Kaisa po natin sila na nagsusulong ng bansang kapayapaan at tinapay dun, pagkakaisa. Talaga? Maraming salamat po sa inyong lahat. Bagamat may kani-kanyang opinyon ng iba't ibang tao sa isang partikular na isyu sa buhay, o iba't iba man ang kalagayan sa buhay o interes. Sa layunin po na ipagmalasakit ang kapayapaan, ang kapakanan, ang kaunlaran ng ating bansa. O itinatanong ninyo, ano po ang hinahangad natin na ibunga ng pagkilos natin ito? Hindi lamang po ang pagtulungan ang mga leader ng ating gobyerno, kundi ang pagtuunan nila ng pansin ang kapakanan ng ating bansa sa ikalulutas po ng mga problemang kinakaharap ng mga mahihirap na mga kababayan na pinalalalaban ng korupsyon, mga kalamidad, kriminalidad, pangayang pampolitika at iba pa. Ang mga ito po ang dapat ay pagsikapang bakahin ng ating pamahalaan. Kaya ang sinusuportahan natin ay ang pagkakasundo. Pakiulit nga po mga kapatid, mga kababayan, ano po ang sinusuportahan natin? Pagkakasundo! Pagkakasundo, hindi po mga bangayan, pintangan at sariling interes. Ang nais natin ay ipagpauna ng mga namumuno sa pamahalaan ang mga kapakanan at ikabubuti ng mas nakararami bago ang pamumulitika. Gusto po nating iparinig sa mga nasa pamahalaan ang damdamin ng sambayanan. Gising kami! Pakiulit nga po! Gising kami! Pakiulit muli! Gising kami! Hinihintay namin ang paglilingkod ninyo sa kapakanan naming mga simpleng Pilipino. Hindi ang pagsusulong ng mga bagay na hindi makagagaan sa buhay ng mga kababayan natin. Mamaya po, abangan nyo. Higit pang lilinawin ng mga kasama nating magsasalita ang nagkakaisang layunin natin. Kaya payapang nagkakatipon-tipon tayo ngayon. Mabuhay po ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang mamamayang Filipino! Mabuhay! Marami pong salamat sa inyo. Pakinggan po natin ang susunod na magsasalita, si kapatid na Romel Topacio.
sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang hapon. Magandang hapon din po sa lahat ng ating mga kaibigan at mga kababayan. Narito po tayo ngayon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan, iba't ibang relihiyon, mga samahan at mga sangay ng pamahalaan para po magkaisa sa isang mapayapang pagkilos. Ang pagtitipon natin ito ay isa pong konkretong pagpapakita ng ating suporta sa pahayag ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kagalang-galang Ferdinand Marcos Jr., sa kanyang pahayag na hindi siya sumasang-ayon sa isinusulong na impeachment laban sa pangalawang Pangulo, Sara Duterte. Panoorin po muna natin ito. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate. It will just take up all our time. And for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Storm in a teacup. Naniniwala po kami na ang opinyon ito ng Pangulo ay para po sa kapakanan ng bansa at ng sambayanang Pilipino. Hinangin yung ano. Ang ganitong posisyon ay hindi lamang po nagpapakita ng malasakit, kundi ng malinaw na pag-unawa sa mga tunay na pangangailangan ng ating bansa. Ano po ang sabi ng Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa planong impeachment ng ilang samahan laban sa pangalawang Pangulo? Ang sabi niya, wala itong maitutulong para mapaunlad ang buhay ng kahit isang na kapag itinuloy ang impeachment ay magtatalo-talo hindi lamang yung mga mamamayan, kundi maging sila mismo na mga government. Sana all. Hindi po ito gusto. Ito po ay ayaw ng maraming Pilipino at ito rin ang ayaw ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Woo! Very good. Kaya mahalagang alalahanin po natin ang sinasabi sa Biblia. Sa Filipos 2:3-4, sa magandang balita Biblia, na ang sabi, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang, sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba. Ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Huwag masyadong ang smart mga talatang ito ay isang paalaala sa lahat, sa ating lahat, lalo na po sa mga nasa posisyon ng kapangyarihan. Ang kanilang tungkulin ay maglingkod para sa kapakanan ng mga mamamayan,
Hindi po para sa sariling o pansariling interes. At lalo na hindi po para maghasik ng pagkakampi-kampi dahil lang ang hangarin ay humawak ng kapangyarihan. Marahil po ay walang sino man ang sasang-ayon sa gayong uri ng leader. Ang pamamaraan kasi nila ay divide and conquer. Mag-uudyok sila ng mga pag-aaway-away para magawa po nila na agawin ang kapangyarihan. At sila ang mapwesto sa poder. Kung nangyari man po yan sa ibang bansa, sana po ay hindi yan mangyari sa ating bansa. Kaya tayo ay nagkakaisa ng pananawagan sa mga namumuno sa pamahalaan na huwag sana nilang payagang mangyari ang gayon sa atin. Meron pong kasabihan na united we stand. Isang hagod lang, oh. United Isang we hagod lang. fall. Tayong naririto, tinututulan po natin at hanggat sa makakaya natin, ayon sa ating makakaya, ay huwag nating payagan ang divided we fall. Lumayo. Okay na. Tandaan po natin, mga kababayan, kapag ka nagtalo-talo ang mga nasa pamahalaan, ang apektado ay taong bayan. Kapag ka magulo ang bansa, ang mga mamamayan ang kawawa. Dahil po dito, pansinin nyo mga kapatid, mga kaibigan at mga kababayan, yung hawak nating mga placards, basahin natin isa-isa yung nakasulat yan. Tignan po ninyo. Ang nakalagay, aming kahilingan, kapayapaan ng bayan. Problema'y lutasin, huwag palakihin. Serbisyo, huwag sariling benepisyo. Mamamayan ang unahin, huwag sarili. Aming kahilingan, kaunlaran ng bayan. Magkaisa para tumatag ang bansa. Ito pa, may nakalagay pa sa atin, yung isinisigaw natin na yan. Magkaisa
huwag mang-isa. Bayan ang asikasuhin, hindi sariling mithiin. Unahin ang bayan, huwag bangayan. Dugtungan ninyo ito. INC is for peace in the Philippines. Bakit po ganito ang ating mga panawagan? Kasi ayaw namin ng kaguluhan, saan mang ito panig manggaling. Ang nais natin ay, isigaw ninyo, kapayapaan! 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 At kung may naging awayan, hindi po ba ang tama ay pagsikapang malunasan ito at magkasundo-sundo alang-alang sa bayan? Sa pagkakaisa at sa kapayapaan, mananaig at mamamayani ang sambayanan. Kaya sana maging mabuting halimbawa ang ating mga namumuno sa pamahalaan. Sa ikapapayapa, ano po ang itinuturo ng Biblia na dapat gawin? Sa awit 34:14 ay sinasabi, lumayo kayo sa masama at gawin ninyo ang mabuti, pagsikapan ninyong kamtin ang kapayapaan. Ito po ang itinuturo ng ating Panginoon Diyos. Ito po ang dapat nating gawin para kamtan ang kapayapaan, lumayo sa masama, at gawin ang mabuti. Ano po ang isa sa mga gawang mabuti na dapat gawin para sa ikapapayapa? Ayon pa rin sa pagtuturo ng Biblia, ipagpauna ng isa't isa ang iba. Batayan sa Roma 12:10. Ang sabi pa, huwag lamang ang sarili ninyong kapakanan ang inyong isipin, kundi ang kapakanan din ng iba. Yan ay nakabatay sa unang Korinto sa 10:24. Kaya para sa kapakanan ng kapwa-tao at mga mamamayan, dapat isang tabi ang mga pansariling kapakanan at mga personal na ambisyon. Alang-alang sa mahal nating bansa, dapat magkaisa. Iwasan
malaki tol, oh. Mahaharap Mga drone. lutas sa mga Sana all. Sana all. Makaligal yan tol, makaligal. pagtaas ng presyo ng bilihin. Mas may malaki doon, oh. Hindi kalamidad. At laman sa hanap buhay. Kriminalidad, PNP yan tol. insurgency, at marami pang iba. Ano yung pula na yun? Ah, hindi. Mga ito'y May malaki doon, oh. papalala Malaki kayo ngayon. ang krisis 10 kilo yun. at nagpapabigat May 7 kilos yun. Mga 7 kilos yun. Kaya ng pamumuhay ng karaniwang Pilipino. Ito po ang hinihiling natin sa mga namumuno sa pamahalaan na pagkaisahan din nilang pag-ukulan ng matamang atensyon at pag-asikaso. Sa halip na Okay, nun. bangayan ang kapakanan ng Pilipinas, nawa ang pag-ukulan nila ng pansin at panahon. Ito wala. Walang lisilbi yan. Kaya kahit matapos na itong ating isinasagawa ngayon, nasama-sama at mapayapang pagkilos para sa kapayapaan, ang ating mga panalangin sa Panginoon Diyos ay basbasan niya ang ating bansa ng kapayapaan. Ayun na, kuha. Yung drone na yan. Tayo lang. Tanglawan nawa niya ang kaisipan ng mga namiminuno sa ating bansa upang balikatin nila ang kanilang sinumpaang tungkulin na siyang dahilan kaya sila inihalal ng taong bayan. Maraming salamat po sa inyo.